ay sinabing salitang bunker. Ito pong salitang bunker na ito ni General Torre ang kumuha ng aking atensyon. Kumuha sa akin ng atensyon kasi hindi naman ako nakikialam sa mga ganyan eh. Pero nung sabihin ni General Torre ang salitang bunker, pumasok ito sa aking atensyon. Ang salitang bunker, ang gumagamit lamang yan o ang terminolohiya yan ay terminolohiya ng mga treasure hunter. Kami lamang po ang gumagamit niyan. Nung sabihin niya ni General Torre, medyo nag-cling sa aking tainga. Teka muna, bakit bunker ang hinahanap niya? Okay. Meron pa po akong kakon eh. Dahil kung bunker ang hinahanap niya, hindi po siya dapat nag-apply ng search warrant. Kung bunker po ang hinahanap niya, hindi po dapat siya nag-apply ng warrant of arrest. Warrant of arrest. Wala silang search warrant. Search, wala. Okay. Warrant of arrest lang. Warrant of arrest. Illegal talaga. Hindi po ito ang dapat na kanyang i-apply. Sapagkat ang dapat po niyang i-apply ay hindi sa husgado, kung dapat po siya nag-apply doon sa NCCA, National Commission for Culture and the Arts. Bakit? Sapagkat mula doon sa National Museum, inilipat ang permit ng treasure hunting sa National Commission on Culture and the Arts. Sila na po ngayon ang mahawak. So kung ang ginagawa po ni General Torre ay treasure hunting, hindi po warrant o search warrant ang kanyang kinuha, kundi treasure hunting permit. Okay. Ang tinawagan ko po ang aking kasama kanina at sinabihan ko siya, nung ito'y aking makita, nasabihan niya yung taga-NCCA na puntahan ang lugar na ito sapagkat kung ito ay tunay na treasure hunting, meron silang violation sa treasure hunting permit sapagkat sila ay walang permiso. At ito po ay kayang patigilin. Ang may karapatan po nitong magpatigil ay ang National Commission for Culture and the Arts sapagkat sa kanila inilipat ang treasure hunting permit. Okay, bakit po nasabi ko na ito ay isang pag-treasure? Una, ang unang ginamit at sinabi ni General Torre ay meron daw silang heartbeat. Heartbeat. Ang tinutukoy po ni General Torre dito ay yung pong tinatawag na life detector. Yung pong life detector ay isang GPR, ground penetrating radar, especially na ginagamit sa mga collapsed building o kaya po ay merong hurricane. Ito po ang kagandahan nito ng life detector na ito sapagkat ito po ay real time. Real time ito. Ibig sabihin, kapag itinutok mo ang GPR na ito at merong huminga o may heartbeat doon sa ilalim, ang GPR na ito ay magre-register ng linyang asul at sasabihin niya kung ano ang distansya. Ibig sabihin, real time, pwede mong makita yung may heartbeat. Hindi ka na maghihintay. Kaya nga ito ay life detector at ginagamit sa mga kulap sapagkat emergency purposes. Hindi mo pwedeng intayin sapagkat buhay ang nakataya. So pag ito ay kulay blue, ibig sabihin ay heartbeat. At kapag ito ay may movement, kulay pula, ang magre-register dito niya, and real time, sasabihin niya kung ano ang distansya. Ibig sabihin, kung ang ginagamit ay life detector, hindi ka pwedeng maghintay ng kahit ilang minuto sapagkat ang pinag-uusapan ay buhay. Okay? So ngayon, anong nangyari? Parang nagkaroon sila ng problema sapagkat sinabi nila, yung daw nag-detect ay una, ang nag-detect daw ng una ay daga at yung ikalawa ay tubig. So, in other words, meron po silang pinalitan ng gamit. Ginamit po nila yung kung tinatawag na Proton Elect LB8. Yung kung nakita nyo kanina ginagamit dito. Ito po yung life detector. Okay? Ito yun. Pero kanina yung nakita nyo ginagamit doon sa butas, yung po ay Proton Elect LB8. Made in Turkey. At ito po ay military grade. Ito po ang ginagamit kapag po nagko-convoy ang mga sundalo. Nandun sila sa unahan, nakatutok ang LB8 or LB16.
Dahil ito ay may capability ng 1 kilometro, kaya niyang i-identify kung merong metal na dadaanan, kung merong mga bomba. Pero ito ay ibinenta ng Turkey sa mga treasure hunter. Kasi sa electromagnetism ito, pag ito ay tinutok mo sa baba, capable ito ng 40 meters na magbigay sa iyo ng mineralization. Kaya yung nakikita nyo pulang, yan pulang yan at saka yun, mineralization yan. Pero hindi ibig sabihin, dito agad yan. Okay? So, isa pa, bakit merong mga sundalo na marami? Ini-expect nila na makukuha nila ang laman. At merong helicopter na malaki na nando sa taas. Yun ang kayang pagdala ng tuni-tuniladang laman kung may laman ito. So hindi si Pastor Apollo Kibuloy ang hinahanap nila. Ang hinahanap nila ay ito. Kaibigan ko siya dito. Ang problema natin, ang problemang ito ay nag-umpisa sa Amerika. Hindi dito nag-umpisa yan. Ibig sabihin, kung inuutusan ang ating gobyerno na hukayin ito, at may nakakaintindi dito ay Amerika. Sapagkat sila ang nag-uutos, tandaan nyo, may mga sundalong merong insignia ng Amerika na kasama sa butas. Bakit? Natatakot silang baka siguro sila'y kumpitan kung sakaling makakuha. So tatandaan ninyo, meron ng helicopter na umiikot doon, expected to be the one to pull it out. So, si Marvel kawawa at mga pulis na nando doon na kung saan nagpapantay, hindi nila naiintindihan ang tunay na layunin ng kanilang mga pinuno, sinasabing warrant, search warrant, but in reality, this is treasure hunting. Maraming salamat. Bago ang ating susunod na pinapagsalita, lilinawin natin ang pinilisinta po ni Ginoong Kiko. Yan ang tinatawag na plausible idea. Kapani-paniwala po yun, pero nagpas doon, ano po, ang bigger picture dito. Ang bigger picture dito ay agawin ng illegal ang buong property ng Kingdom of Jesus Christ na hindi tumadaan sa proseso ng korte. Treasure hunting man o hindi, warrant of arrest man, malinaw na interesado ang gobyerno ni Marcos na agawin ang buong compound ng Kingdom of Jesus Christ at may natag kanina na ang layunin ito ay gamitin din bilang base militar o bahagi ng EDCA. Matagal nang gustong sakupin ng Amerika ang malaking bahagi ng Mindanao at ang isa sa estratehikong area na gusto nilang posisyonan sa Mindanao ay ang Davao Region.